Mga kaboses, isang napagandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode mga kaboses, ngayon pong araw ay pag-uusapan po natin itong galit ngayon mga kaboses ni Martin Romualdez after po sa isinagawang botohan mga kaboses doon po sa Senado kung saan po ay na-archive po yun pong impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Ibig pong sabihin, hindi po muna uusad ito pong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ito naman pong si Martin Romualdez, alam naman po natin, si House Speaker, excited mga kaboses na talagang ma-impeach ito si Vice President Sara Duterte. Hindi po natin alam kung ano talagang pinakamalalim mga kaboses na rason bakit sila sobrang excited at sobra po silang naapektuhan sa desisyon po ng mayorya po ng Senado mga kaboses. At mamaya po yan po ang ating tatalakayin mga kaboses. But before that mga kaboses, sabahan niyo po ako sa diskusyon natin ngayong araw. Mga kaboses, mag-interact po kayo, pag-comment po kayo sa baba mga kaboses, mag-comment po kayo at pakishare lang din po ang video na ito mga kabos. At napakaraming salamat po sa inyong lahat na tumatangkilik hanggang ngayon sa akin po mga videos dito sa Standpoint Analysis. Malaking tulong po inyong panonood mga kaboses, hindi lang po sa akin but sa buong bansa po ng ating Pilipinas mga kaboses, kasi kailangan po tayong makialam mga kaboses. So mga kaboses, dito muna tayo, basahin po muna natin mga kaboses ito pong statement mula po sa post mga kaboses ng Batas PH. Mga kaboses, kasi po ito pong si House Speaker Martin Romualdez ay may buwelta po ngayon doon po sa Senado mga kaboses. Basahin po muna natin bago po tayo doon sa pinakakomentaryo natin mga kaboses. House Speaker Martin Romualdez has criticized the Senate decision to archive the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, which is described as an act of burying the same. Parang nilibing na daw po yun pong impeachment complaint. Kumbaga natatakot itong si Martin Romualdez baka mawala na talaga yung impeachment trial mga kaboses. Hindi na siguro naiintindihan kung ano yung archive mga kaboses. Mamaya atin po yung isa-isahin. In a statement, Romualdez emphasized that only the House of Representatives has the exclusive authority to initiate impeachment cases and rejected the claims of Senator Rodante Marcoleta that was hastily or prematurely referred to the Senate. So, according to Romualdez, yesterday, the Senate, not sitting as an impeachment court, moved swiftly to archive the complaint against Vice President Sara Duterte despite the case still pending before the Supreme Court. Romualdez said, to archive is in effect to bury the articles of impeachment. Yet the ruling of the Supreme Court is not final. On August 5, the House of Representatives filed a motion for reconsideration. The case is active. He vowed to continue fighting for the constitutional principles of accountability and transparency to honor the House's constitutional duty to preserve check and balances. Yet, ayon po sa kanya, yet we have been met with personal attacks, sweeping accusations, and a narrative that seeks to reduce a solemn constitutional duty into a mere power play. That's not just unfair. It is dangerous. It undermines public trust in the very tools of democratic check and balances. Wow, siya pa yung nakakatakot talaga mga kaboses. Dangerous naman talaga, lalo na kung kayo ay absuelto at si Vice President Sara Duterte lang yung inaatake ninyo. Kung Mr. Speaker, wag ho tayong magpa-santo-santo dito. Sa sinasabi po natin na check and balances, mga kaboses, di ba po? Kung mismong yung House of Representatives, mga kaboses, na akordingan ni Senator Rodante Marcoleta ay nagluto ng hilaw na impeachment at pilit na isinubo, mga kaboses, doon po sa Senado. Kumbaga, yung sinabi ni Attorney Rodante Marcoleta, mga kaboses, na walang hilaw na, kumbaga parang hilaw yung impeachment na niluto po ng House of Representatives at ipinasa agad sa Senado. Kumbaga walang seasoning, walang due process at lalong wala pong sustansya mga kaboses. Sige, isa-isahin natin. Yun pong sinabi niya na only the House can initiate impeachment
cases, mga kaboses. Yes, tama naman po na yung word na initiate. Pero initiation yun, mga kaboses, no? Hindi po automatic transmission. Ano po? Ang katanungan po dito at issue po dito sa pag-usapan po ng Senado, mga kaboses, ay na-approve ba ito ng Committee on Justice as required by Section 14 of your own House Rules, this is House of Representatives, di ba po? Hindi. Kasi yan po yung Senate, no, ng atin pong Korte Suprema, ng atin pong Korte Suprema, mga kaboses. Kaya po, isa rin po yan sa mga naging rason, mga kaboses, dahil patalon-talon yun pong proseso, mga kaboses, at lalo na yung one bar rule, mga kaboses, na ayon po sa atin pong atin pong Supreme Court na unconstitutional, mga kaboses. Yun po yung punto na sinabi po ni Senador Rolando Marcolita na hilaw na sinaing, mga kaboses, ang pinasa nila, mga kaboses. Pangalawa, mga kaboses, the Senate moved swiftly to archive. Of course, di ba po? Ginawa nila kasi nga invalid ang proseso ninyo. Kasi yung hindi nila naiintindihan kapag ka-archive, wala na. Hindi po ganun. Ano po? Ang Supreme Court, mga kaboses, ay nag-rule na po, na ito ay unconstitutional dahil po sa violation ng 1-year bar at lack of due process. Ngayon, mangiyak-ngiyak kayo dyan na hindi pwede itong inarchive ng Senado. Buti pa nga inarchive, ibig sabihin may chance pa yan na magpatuloy. Kung yun pong motion for reconsideration na ipinail po ng House of Representatives ay i-allow ng ating po Korte Suprema na talaga pong naaangkop, mga kaboses, at talaga pong nasusunod po natin yung ating constitutional process, mga kaboses. Iyak-iyak pa na buried daw. Inilibing na daw, mga kaboses. Ikaw nga itong nagtapon ng parabagang nagtapon ng bigas na hindi naluto, hilaw. Inilibing daw. Pangatlo, ayon po sa kanya, we filed a motion for reconsideration. Yes, of course. You are free not to file MR doon po sa Supreme Court. Pero habang waiting pa tayo sa final ruling, ito po yung side ng Senado as an impeachment court, mga kaboses. Hindi po natin pwede pilitin ang Senado na sumayaw sa tugtugan ng Kongreso, mga kaboses. Bakit kailangan natin na maging sunod-sunuran? Meron nga tayong Supreme Court, di ba po, mga kaboses? Naku, nakakaawa, mga kaboses, yung mga tao kapag ganito ang klase na leader na feeling nila, na sila yung pinakamagaling. Gaya nitong ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez, nakala nila sila na po yung pinakamagaling. Halos hindi na po makikinig doon sa Supreme Court decision, mga kaboses. So, ibig sabihin, wala silang pakialam sa konstitusyon natin, mga kaboses. Ito pa. At sinabi po ni Martin Romualdez sa kailangan sumunod sa House Rules, mga kaboses. Separate institution itong dalawa, mga kaboses. Co-equal branches po yan. Hindi po House Extension Office yung Senado. Ayon pa sa kanya, we've been met with personal attack. And sino nga ba yung umaatake ngayon, mga kaboses? Sila pa yung para kasing pa-victim effect. Mga kaboses, itong si House Speaker Martin Romualdez, kasi baka nakakalimutan po ninyo, no? Hindi kayo aatakihin kung hindi kayo gumagawa ng iba't ibang gawain dyan sa Kongreso. Di ba po kay VP Sara Duterte nyo unang inumpisahan ang demolition job? And now that the Senate shut it down on legal grounds, kayo pa ang barabagang biktima. Yung punto lang po kasi ng Kongreso, since meron pong ruling yung Supreme Court na unconstitutional, and yet karapatan nyo rin dyan sa House of Representatives na mag-file ng motion for reconsideration. So ngayon, yung ginawa ng Senado is to respect the Supreme Court at antayin ang final decision. Kaya nga po in-archive. Kasi kung sabihin natin, ipagpatuloy natin, tapos ayaw ng Korte Suprema, kasi nga kailangan sumunod doon sa one bar rule, mga kaboses, parang wala tayong respeto sa ating konstitusyon at lalo na sa ating Korte Suprema.
Nag-Supreme Court ba tayo kung hindi tayo susunod sa last arbiter natin, mga kaboses, which is yung atin po Supreme Court? Paano kung i-dismiss din natin agad kung pakikinggan natin yung mga Duterte supporter, mga senador doon na i-dismiss ka agad? What if i-allow o i-grant yung motion for reconsideration ngayon ng Korte Suprema at mabago yun pong desisyon ng yung unanimous decision, baka mabago pa, mga kaboses? Ano po? Kasi lahat naman po pwede mag-apela, pwede po mag-motion. Lahat po ay may pagbabago po talaga. So what if ganun? No. So kailangan lang natin i-archive, tahimik muna natin, tapos atin pong hihintayin. Yun pong final say ng ating Korte Suprema. Ha? Siya magpapatuloy po nito. Kasi akala kasi nila kapag ka na-archive na, wala na, basura na. Yung hinihintay lang natin is yung approval coming from the Supreme Court. Yung resulta coming from the Supreme Court, mga kaboses. Wag na tayong magbulahan at wag po nating bilugin po sana itong mga tao. Kung gusto-gusto po natin, magbase pa rin tayo sa talagang atin pong proseso, mga kaboses. Hindi na po accountability yan. Winipeponize na po itong impeachment, masquerading as transparency, mga kaboses, pero talaga naman pong ginagamit po siya ng pang-atake, mga kaboses. Yan pong mga pahayag na iyan, mga kaboses, no? Kung gusto po talaga nilang isulong yung check and balances na pinagsasabi nila, mga kaboses, umpisahan po muna sana nila sa sarili po nilang buhay yan. Ano kaya mangyayari, mga kaboses? So, kailangan lang po natin, no? So, para bagang ngayon yung desisyon, lalo na po yung mga privilege speech na Senator Rodate Marcoleta ay dinidisregard ngayon ni Martin Romualdez, mga kaboses, si House Speaker. So, kayo, ano yung reaksyon ninyo, mga kaboses, at opinion dito po sa napag-usapan natin ngayong araw, mga kaboses? God bless po sa inyong lahat at manatili lang po kayong nakatutok dito po sa Standpoint Analysis. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kaboses. Ako po, si Kaboses Wins, kasama niyo po palagi, mga kaboses, mga maiinit po na issue at talakayan dito sa ating bayan, mga kaboses. God bless sa lahat and subscribe, paki-like and share, tapos paki-click the notification bell kasi marami po tayong pag-uusapan, mga kaboses, dito sa ating platform o sa ating YouTube channel, mga kaboses. God bless po sa lahat and bye-bye.